May nagtanong sa akin sa message, ano daw ba ang trabaho ng asawa ko? Matatawa talaga kayo. Alam nyo, pag nalaman nyo yung kwento ng buhay ko, namin ng asawa ko, lalo kayong may inspired. I mean, malalaman nyo, marami nga nagsabi sa akin, kaya palang ipaglaban, kaya palang ganun. Kasi kami ng asawa ko, langit lupa kami. Pero wala kaming impyerno, charot lang. Yung tipong langit sa lupa ako, ganun. Kung makikita nyo, basta i-follow nyo kasi kami sa sa Facebook page yan, makikita nyo kung sino doon yung sino ang asawa ko sa sa YouTube. At saka makikita nyo din diyan sa video namin nung proposal. Doon sa proposal ng video namin, nandun nakasalaysay kung paano kailan kami nagkakilala, ganto ganyan. Alam nyo ba, tadaan ko talaga siya sa dasal. Pray lang talaga. As in, ako yung tao na palibhasa dumaan ako sa maraming sakit. Ganun. Hinayaan ko lang. Isinorender ko talaga kay Papa Jesus. As in, wala akong ginawa. Nagintay lang ako. Nagintay ako mabunganga, ganito, ganyan. Ganito ko lagi, ganun. Tapos, nagpipray ako. Lagi kong nagagalit niya sa akin. Minsan pinagpipray ko na na kung hindi siya talaga sa akin, alisin na, ganito, ganyan. Tapos sasabihin niya sa akin, magsimba nga tayo. Hindu siya, Christian ako. Pero linggo-linggo kami nag-church. Okay? So, yung asawa ko, nakatatlong proposal yun sa akin kasi feeling ako. Takot din ako noon, katulad nyo, kaya ang takot nyo ipagdasal nyo. Takot din ako noon. So, yung pangatlong proposal ng asawa ko, mayroon siyang marriage certificate na na application. Tsaka sa Abu Dhabi kami nagpakasal. Urgent yun. Nagbayad siya ng special kasi 2 weeks lang kami engaged. In-urgent niya kasi talagang baka hindi na ako pumayag, ganun. Nakatatlong proposal sa akin ng asawa ko. Pero kasi lagi ko siyang pinagdadasal. Nagpapaliwanag ako sa kanya ng everything. Pero kay Papa Jesus talaga. As in, Papa Jesus, ikaw nang bahala. Haplusin mo ang puso't isipan niya, mga ganun-ganun. Talagang si Papa Jesus yung nag-take over ng control ng relationship namin. So parang yung mga luha, dugo, pawis na pinagdaanan ko ng nakaraang buhay. Charot. Talagang nabayaran ng bongga. Sabi ko nga, hindi ako swerte sa asawa ko, blessed ako. Kasi sinuyo niya talaga ako. Lahat ng pangyayari sa buhay namin nakaplano. Yung tatlong proposal niya sa akin ng kasal. Tapos nagpakasal kami. Hanggang sa nag-propose ulit siya sa akin. Kasi parang alam mo yun, kahit kasal na kami, parang feeling ko hindi perfect. Charot lang. Tapos pati sa pagkakaroon namin ng anak, nag-propose pa rin siya. Grabe. Grabe talaga si Papa Jesus mag-move ng pag isinorender nyo, take over niya ang control sa buhay ninyong dalawa. Grabe mag-move siya talaga. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon, magkaka-baby na kami. Ganun. Basta ikikwento ko yan in future. Gusto ko lang ma-inspired kayo, yung may mga Indian dyan, ha. Para ito doon sa mga Indian na mahal. Hindi yung red flag, okay? Baka mamaya, umasa kayo sa Indian nyo, tapos red flag naman. Wag ganun. Pag naramdaman nyo ang Indian yung mahal kayo, inilalaban kayo, magdasal ka na. Humingi ka ng tulong. May guide kayo para maging magtagumpay. Manalo kayo sa laban. Ganon.